Magandang hapon sa ating lahat mga kaibigan at mapag-alang araw hapon sa ating lahat. Sana tayo ay laging pinagpapala ng Panginoon araw-araw sa ating buhay. Dito tayo sa likod ng bahay ito. Dito tayo sa ilalim ng mangga sapagkat palubog na rin ang araw. At ito sa likod ko mga kaibigan pala, ipapakita ko sa inyo. Mayroon ditong tinatawag na blackberry, pero hindi pa siya hinog. Ayun medyo pula pa ang kanyang pula pa ang kanyang bunga. Maliit lang na puno ng kahoy ito. Maliit lang. Ito ay pamilya ng mga berries, no? Sa dami-dami ng mga berries, isa ito sa mga berries na maliliit ang bunga. Kaya yung tinitikman ko, medyo may asim ng kaunti, pero matamis naman pag maitim na siya. Sa likod, dito tayo sa likod ng bahay. Alam niyo mga kaibigan, ang content natin lagi ay ang verse ng ating mga Bible. Ang ating verse ngayon ay dito sa Matthew 21:19 hanggang 20. Ito yung maiksing istorya tungkol sa pagkagutom ng Panginoon. Habang siya naglalakad sa tabi ng daan, nakakita siya ng kahoy na ang tawag ay fig tree, o kaya sa atin tawag ay agos. Hindi masyado pamilyar sa atin ang agos na yan, no? Kaya naghanap siya ng bunga sapagkat siya ay nakaramdam ng gutom bilang isang nagkatawang tao. Ngunit wala siyang nakitang bunga. Ang nakita niya ay mga dahon lamang. Kaya sabi niya, mula ngayon hindi ka na magbubunga. At pagdakay, natuyo ang kahoy na yan. Kaya nagtaka ang kanyang mga disciples. Sabi, Panginoon, bakit natuyo? Ang sabi ng Panginoon, kung mayroon kayong pananampalataya, magagawa rin ninyo ang mga bagay na iyan. Alam niyo mga kaibigan, ang pananampalataya napaka-importante. Masyado. At ang pananampalataya natin, kung ating ipapalagay sa ating sa ating bunga bilang mga anak ng dakilang lumikha ng Panginoon. Katulad ng isang kahoy na hinanapan niya ng bunga, ngunit hindi niya nakita, ang resulta ay natuyo. Hindi na siya magbubunga kailanman. At yun ay, ang sinabi niya ay ang pananampalataya, maaring mangyari din, magawa rin ng mga apostol kung sila ay may pananampalataya. Ngunit ang pinag-uusapan dito mga kaibigan ay bunga. Walang nakita ang Panginoon na bunga, kaya naging walang kwenta sa kanyang kahoy na yan. Kaya dahil walang kwenta siya sa paningin ng Panginoon sapagkat wala siyang bunga, inamatay siya. Tayo kaya mga kaibigan na mga tao, hinahanapan kaya tayo ng bunga ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, ang ating bunga ng ating bibig, yun yung ating pagpupuri sa Panginoon. At ang bunga ng ating kabuuang pagkatao ay dapat nakakasunod tayo sa kalooban ng Panginoon na ating ginagawa sa buong puso at sa buong pag-iisip at sa buong lakas. Ibig sabihin, gawa talaga, ginagawa na natin, at doon magre-resulta na nakikita niya ang ating mga bunga. Kaya yung pananampalataya, mga kaibigan, na walang bunga, walang gawa, hindi makikita ng Panginoon bunga nun. Kaya ang pananampalataya na walang gawa ay wala rin kwenta. Ayon doon sa Book of James. Kaya dito mga kaibigan at mga kababayan, pananampalataya at bunga ang dapat natin ipakita sa Panginoon. Yung pananampalataya natin ay kailangan mayroon tayong lakas, mayroon tayong gawa upang tayo ay magbunga at makita ng Panginoon ang ating
mga bunga. Dahil yun naman ang inaasahan niya sa tao na dapat magkaroon ng bunga, yun ay pagpupuri at ang pagsunod sa kanyang kalooban. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat mga kaibigan. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Yeshua Messiah.